Guys, good evening. So yun, ngayong gabi, kakatapos lang natin mag-unbox ng isang airsoft rifle na galing sa isang malayong province dito sa atin sa Pilipinas. So as request ni owner, wag ko na lang i-mention, pero ito siya nung dumating kanina at ito na siya ngayon nung in-unbox natin. Yan. So makikita nyo, napakaganda talaga ng unit na to. Siguro yung iba, hindi type yung ganitong klase ng airsoft, yung transparent lahat. Pero sa akin, nagagandahan ako sa ganyang design. So kung makikita nyo, mula sa buttstock, bumper tube, upper and lower receiver, handguard, handle, lahat transparent talaga. So napakaganda nito kung gagamitin natin sa CQB. Kasi napakagaan. Yan. Para lang kayo may hawak na pellet gun or gel blaster. Pero yun nga lang, kailangan natin magdoble ingat sa mga ganitong unit kasi medyo malutong yung ibang parts niyan. So hindi ito po pwedeng bumagsak or madapa tayo habang on game. So may chance talaga mabasag to. So, yun lang. Doon muna tayo sa pinaka-problema niya kung bakit ito nakarating dito sa atin. So, itong unit na to, sabi ni owner, is nakaka-encounter sila ng misspeed. Then, kahit i-upgrade nila, taasan ng spring, ibang parts i-upgrade, low FPS. Then, hindi consistent yung FPS niya. Then, minsan may time na hindi na nagpa-fire. So, doon sa issue na hindi nagpa-fire, nung inassemble natin siya, na-encounter nga natin yung sa kanya, actually, wala namang sira yung internal parts, pero itong motor, yan, sa motor siya nagkaroon ng problema. Kasi umiikot yung motor niya, pero hindi nahihila yung piston. So, means hindi umiikot yung gears. Kaya nung chinek natin, doon ko nakita na dumudulas na yung pinion gear niya sa motor. Yan, hindi na kumakapit. So, ginawa natin is naglagay muna tayo pansamantala ng motor para matest natin yung unit. At eto na nga yung FPS niya. Nung chinek yung FPS niya is nasa 330 FPS. Then may time na bumababa siya ng 310 FPS. So talagang hindi consistent yung bigay niya ng FPS. At medyo malakas na yan kasi kanina, nung unang testing ko, nung hindi pa ako nagpapalit ng inner barrel, ang FPS niya is nasa 220 FPS lang. Kasi kung matatanong nyo lang kung bakit tayo nagpalit ng inner barrel, napansin ko sa kanya, ang gamit niyang inner barrel is to. Ayan, aluminum barrel na medyo may kalakihan yung butas kumpara sa mga stock barrel na 6.3 mm yung inner diameter. So, ang ginawa ko, nagtry ako magpalit ng inner barrel at yun, tumaas yung FPS niya, umabot siya ng mga 330 FPS. Pero, mababa pa rin siya kumpara dun sa spring na naka-install dito kasi yung spring na gamit sa kanya, kung hindi ako nagkakamali, is SP150 or M155 na spring. So ngayon, ang gagawin natin is i-disassemble muna natin para makita natin kung ano yung pinaka naging problema niya. So yun, start na tayo. Medyo matatagalan tayo sa unit na to kasi hahanapin natin yung problema. So yun guys, abang na tayo pagkatapos. So, ayusin natin yung mga problema niya. $2,000 years later. Guys, good morning yun. Update lang tayo dito sa airsoft rifle na to. So ito yung ginagawa natin kanina pa. Actually, medyo natagalan tayo. Kasi halos lahat sa internals niya is chinek natin kung saan yung nagmumula yung problema. Wala naman ako nakitang problema. Tama naman lahat ng pagkakaset ni owner. So, isa lang yung napansin ko talaga sa kanya. Kung bakit low FPS siya at nag-mini-speed. So, ang problema is nandito sa gearbox yung lagay namin. Dito sa half-up chamber.
So, bakit? Paano ko nasabi? Mapapansin nyo, yan, meron ng ibang gearbox shell na nakasalpak dyan, then ibang hot-up chamber. So, ngayon, from 30 FPS, papakita ko sa inyo yung FPS nito ngayon kung gaano lang kalakas. So, yung ginamit kong gearbox shell dito, at hop-up chamber is galing sa airsoft rifle ko, na ang FPS is nasa 456 FPS. So ngayon, ipapakita ko sa inyo using 0.20 BBs kung ano yung magiging FPS ito nung sinalpak natin siya. Lipat natin yung camera. So yan guys, FPS check tayo. Yan, ito yung ginagawa natin. So pakita ko lang sa inyo. Makapansin nyo, naka-ENC gearbox shell na siya. FPS check. 459 FPS. Update natin. 450 FPS. 446. 453. 450. 450. 454. Isang burst dyan. 453. So, kita nyo, consistent talaga yung FPS niya ngayon. So, balik na tayo sa table. Yan guys, nakita nyo, napaka-consistent ng FPS niya sa 450 FPS. So, yun, paano ba natin nakita yung pinaka-problema niya? So, kanina kasi, nung dinisassemble ko siya, medyo kinukutuban na ako kasi kung makakalog yung gearbox shell niya. Pero dinisregard ko lang yon. Inisip ko baka maluwag lang yung ibang tornilyo kaya dinisassemble ko siya. Then nung na-reassemble ko na siya, meron pa akong isang napansin. So habang nakasalpak na tong gearbox shell na to, pati itong hop-up chamber, yan, every time na sinasaksa ko yung magazine, itong hop-up chamber umuusod pa abante, ito namang gearbox shell, medyo tumitinga lang ganun. So, ang forma niya sa loob is nakaganyan. So, mataas talaga ang chance, o talaga sabihin na natin, singaw talaga yan, yung ganyang forma niyan. Dapat kasi, ang tamang position niya sa loob is ganyan. Yeah. So, kahit pumutok yan or saksakan nyo ng magazine, hindi dapat maghihiwala yan. So, isa lang ibig sabihin nun, itong gearbox shell na to, although version 2 din siya, hindi siya compatible dito sa receiver na nabili ni sir. Yan. Ito kasing gearbox shell na to is hindi ko malaman kung anong eksaktong brand, pero nagmukha lang siyang ENC kasi binutas yung likod. Ginawa ng paraan para maging QD spring din siya katulad ng mga ENC gearbox shell. So yun lang, at least ngayon nakita na natin yung pinaka-problema. Kontakin na lang natin si owner, then sabihin natin kung ano yung kailangan natin parts sa kanya. So sa ngayon masasabi ko, na solusyonan na natin yung problema niya. So, wait na lang natin kung ano yung magiging sagot. Pero sa ngayon, kahit isagad ko ang FPS nito ng 500 or 600, sigurado na ako na magagawa natin sa kanya. So, yun lang. Ulit, sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade ng mga airsoft unit. So, yun. Kung meron kayong mga problema sa unit nyo katulad nito na hindi nyo malaman kung saan nagmumula, subukan natin. Message nyo ako, send nyo sa akin yung pictures or video ng mga airsoft nyo na gusto nyo ipagawa. Then, tignan natin kung ano yung magagawa natin. So, yun lang po. Maraming salamat. Ganda, oh. Alam mo ba't kami nasabog? Nasabog kami kasi nagduga, tinitik ko siya ng 2 cups. Pitch black, umiikot maning boom, pagkasindi ko ng 2 guns. Nagduga, tinitik ko siya ng